Dedesisyonan na ng ICC sa April 22 kung dapat pa ba nitong ituloy ang pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Tugon yan sa iginigiit ng kampo ng dating Pangulo na walang jurisdiction ng korte sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagbubulag-bulagan kung tawagin ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ang mga umano'y itinatanggi pa rin ang mga nangyaring pagpatay sa drug war. Yan ang mensahe niya sa umano'y mass murder deniers. Ay talaga ko, hindi kape ang kulang dyan, hindi salamin, kundi talagang pagbabalik loob sa Diyos, pagbalik loob sa katotohanan. Sa Miyerkules, April 22, nakatakdang maglabas ng landmark decision ang International Criminal Court kung may jurisdiction ba sila sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa si Conti na ia-uphold pa rin ng ICC ang legal authority nila sa kaso. Apela lang daw kasi ito ng kampo ni Duterte na inaargumentong kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pero iginiit na noon ng ICC na sakop pa nito ang mga nangyaring kaso ng pagpatay bago pa man ang withdrawal ng Pilipinas. Kumbaga, humihingi ka ng panibagong desisyon samantalang may dati ng desisyon. Wala akong nakikitang mali doon sa ginawa at doon sa desisyon ng pre-trial chamber. Kaya confident ako na paninindigan nila ang nauna ng desisyon. Sakaling manindigan nga ang ICC, susundan daw yan ng pagdinig sa kung may sapat nga bang ebidensya para ituloy ang kaso sa isang full trial. Pebrero na magsagawa na rin ng confirmation of charges hearing ang pre-trial chamber para timbangin ang mga argumento ng defense at prosecution. Kaya itong jurisdiction challenge, magkasunod na linggo itong medyo, kumbaga, abang-abang ang mga tao. April 22, babasahin yung decision sa jurisdiction. May kapangyarihan ba ang ICC? The following week, parang April 29 at the earliest, decision o yung pagpapasya patungkol sa confirmation. Kung bigla namang sabihin ng ICC na wala silang jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo, ha-hands off na raw ito at tapos na rin ang investigasyon kasama sa mga ititigil ang probe sa umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo. Kaya nga si Bato de la Rosa medyo tago-tago pa dahil doon yun sa konteksto ng investigasyon. Hindi pa po nagsasara. Sa ICC kasi ganun pwedeng sabay. May kaso na, tapos may investigasyon pa. Titigil lahat yon. Wala sa mga pagdinig si FPRRD at hindi rin daw siya sisipot sa Huwebes. Pero legal right ito ng dating Pangulo at hindi naman daw nito maaapektuhan ang desisyon ng ICC. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.